Magandang hapon po sa lahat ng mga nandito at saka sa mga nanonood. I'm sorry po for my attire today. I feel like maglalaba lang po ako. Ngayon po, dumako po tayo sa konting kaalaman lang po sa salita ng Diyos sa hapon po ito. The title of this is The Promise of Redemption. So, lahat po nang nandito, I know that you're fun of reading. Sa lahat po ng mga nakikinig, alam pong nagbabasa po kayo. And I know na today is Black Saturday, sabi nila, pinako na po. Sabi nung, kasi sa Passover, no? Sabi nila, pinako na si Jesus yesterday at 3 p.m. So, patay po siya today kasi Saturday na. Pero sa mga Kristiyano po na naniniwala po sa Panginoon, this is victory. Kumbaga, ito po yung, nanalo na tayo. Sana talagang, winner na tayo. And that's it. I-share ko po sa inyo yung Word of God sa Genesis chapter 3. Kahit basahin po ninyo ng buo yan. Nandyan yung nagkasala na si Eve at saka si Adam. Tapos, inano na sa kanila yung parusa. So, sa mga nagbabasa talaga, yung talagang inaano nila yung Word of God, nandyan po yung promise ni God dyan sa mga verse na yan. Actually, gusto ko pong i-assignment sa inyo yan. Kung saan po dyan yung verse with the promise. Genesis chapter 3. Nandiyan po yan. Actually po, nung nagbabasa po ako yan, inaano ko po siya word for word. Nandiyan po sa talata na yan, if you can read that in saan po ninyo nakita yung promise ni Lord dyan? Napakaganda po ng word na yan. Kahit siya, nagbigay siya ng parusa dyan sa mga talata po na yan. But then, hindi po napapansin mga nagbabasa yung pinakamatamis. I called it, honey. Kasi ang galing-galing po ng Panginoon. Talagang yung kabutihan po niya sa tao, talagang yung love niya sa tao, talagang wala siyang measure. Talagang sobrang buo. At saka kung i-ano po natin, i-analyze or we are going to ini-meditate po natin talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At saka kung gaano po siya ka-tactical at kagaling. Sirek na po. Okay, yung pong promise ni God, nandyan po sa nung inano niya yung ahas, yung pinarusahan niya yung ahas. Pasok. Alright. Pasok ka. Pakinig ka muna. Uh, 14 and 15. Kung nakita po ninyo, pakibasa po. So the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. You will crush your head, and you will strike his heel. Alright.
Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ano po ng salita ng Panginoon? Napakalawak po niyan. Para kang papasok sa isang, sabihin na natin, sa Encantadia. Ayan po. O, sabi ng 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhingay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong ng ikaw ang tutuglaw. So dito sa verse na to, ang sabi niya rito, ang promise ni God, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Sino po yung binhi na yun? Ang binhi po na yun ay si Jesus Christ. Yan po yung nag-iisang niya dito kumbaga. Kaya po ang ko po sa is redemption. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. It's because mapapa sa ilalim ni Jesus Christ ang kaaway. So that's it. Yun po yung ng promise na yan. The promise of redemption. Kasi, nang si Jesus, ngayon, inaalala po ng mga tao sa mga naniniwala kay Christ na pinako siya sa krus, yan po ang na, this is victory. Talagang, kumbaga sa mga Christians, nagwagi tayo. Kasi, niligtas tayo ng Panginoong Jesucristo. And that's very, very napakaganda po ng promise ng Panginoon. Kahit na dun sa sumpa, meron pa din siyang doon, parang twist. Di ba? So, ganun po ang Panginoon. And then, dito din po sa chapter na to, nung pinalayas sina Adan at saka si Eva, pa yung Panginoon, nagtahi pa siya ng ng mga hayop, ng damit ng mga hayop. Yung mga hayop po is innocent sila. Usually, pag noong unang panahon in ancient times, yung mga hayop, yun yung pinangaano sa remission ng sins. Sinusunog sila, kagaya ng tupa, kasi siya yung pinakamaamo sa lahat. Iyahandog siya. So, because of this, kasi hindi lang na pwedeng makalapit yung tao sa Panginoon kasi nagkasala na siya, meron pang kapalit. Yun yung pinapalit yung mga hayop, yung mga inosente. They're always innocent. Kaya po sila, inaano sa remission ng sin. Pero nang ibinigay po yung Panginoong Jesucristo, yung pangako na yan, yung sabi na doon, ang binhi, ang dudurog sa iyong ulo, yung gano'n, na verse na yun. Kung naano po natin talagang inano na niya, noon pa lang, nung nagkasala pa lang ng time na yan si Adan at saka si Eva, na siya, talagang nandun na yung niya na i-redeem talaga tayo. Kaya po, mapalad po yung mga nakakilala po sa Panginoon sa Kristo, yung mga tumanggap po sa Panginoon, mapalad po tayo. Kasi, nasumpungan natin yung mga hindi nasusumpungan ng iba. And to that, we need to share the Word of God. We need to share the Gospel. Kasi, ang pag natapos po yung na lahat, in Judgment Day, wala na siyang kumbaga wala na siyang iaalay pa. Pag nagkasala ulit yung tao, wala nang alay pa. Kaya po, pag naging Christian po tayo, hindi tayo to keep on sinning against God. Hindi po. Kumbaga, kailangan po natin taligdan ng mga kasalanan natin, po natin, i-confess po natin sa Lord yung mga pagkakasala po natin. So we can have that cleansing. Kasi ang atin lang pong defense ay si Lord Jesus. Sa judgment, hindi po talagang tayo po in the end, talagang haharap po tayo sa hukuman ng Diyos. At ang magiging defense lang natin si Jesus Christ. At pag tayo nakatanggap na, tayo mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, pagdating doon sa verdict ng judge, sabihin na sa'yo, your sins are already paid. Yun po yung magiging ending po. Kaya napakaganda po ng ng Panginoon sa atin. We don't take it lightly. If we follow Jesus, we really need to do it. We really need to be intentional of doing good. Yun po yung ng Panginoon. Para natin po, in the end, wala po tayong pagsisiyan sa buhay kasi sinunod po natin yung Panginoon sa Kristo. So those that are online and are watching right now, yun po yung inalam po sa inyo na nagaan po sa inyo, nag-aanyaya, nagagamin po ninyo ang Panginoon sa Kristo as your Lord and Savior.
para po sa inyong pong redemption at sa kaligtasan po. Kasi po, yung soul po natin, yun po yung magsasuffer. Yun po yung may, forever. Yung soul po natin. Pag wala po kayong Jesus, wala po kayong forever. And that's very true. Pag wala po talagang pag-ibig at pag-ibig ng Diyos, hindi po natin mararanasan yan. Although, pag nandito pa po tayo sa lupa, marami po tayong obstacle. It's because God wants us to learn. Inuhubog po niya tayo kung ano yung gusto niya maging tayo. Kaya nga po yung pong panalangin ng mga Christians na sabi nila na tayo, yung panalangin natin na hubugin mo ako Panginoon ng ayon sa nais mo. Meron pong mga ganitong susunod po kasi obey and you will see that God is working. Because nakikita na po niya yung future natin. Hindi po natin nakikita o naririnig yung mga naririnig niya. Kaya po kailangan po na lagi po natin inano si Jesus na mamuna sa atin. Kasi siya po yung nakakakita kung ano yung mangyayari sa atin sa hinaharap. Because He is always, nag-i-exist po siya out of space and time. Sa the creator of cosmos, yung libro na, the creator of cosmos. Hindi ko alam kung sino yung niyan yung author niyan Kasi rin po ako mahilig po akong magbasa-basa, magkalikalikot ng mga libro. Nakaano po doon na, yung God, sabi ng mga scientists na niniwala sa Panginoon, God existed beyond time and space. Meron na siyang, sa Genesis 1, nakalagay po doon yung, sa physics, sabi niya, time, space, and matter. So, nandun po sa Genesis 1 yun, yung existence na pinaniniwalaan ng mga scientists. And because of that, sabi niya, ang Panginoon, nang mag-create siya ng di ba sabi po ng mga hindi naniniwala sa Panginoon, nag-iisas na, sino yung gumawa ng sino yung kung totoo ang Diyos, nasaan siya? Bakit hindi ko siya nakikita? Or yung nag-create ng mundo, bakit wala siya dito? Yun po mga ganap. Yun po yung mga tanong minsan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Pero yung sagot po ng scientist dyan, Genesis 1, yung po mga naniniwala sa Diyos, nasa Genesis 1 po. He existed beyond space and time. And sabi nga, kahit yung mga naniniwala, di po ba yung hangin hindi natin siya nakikita? Hindi po natin siya nakikita. Pero kung gusto natin po siyang makita, may ebidensya, lagi po tayo magdadagdag ng chemical doon para lang po sa maging yung makikita natin. So, ano po yung kagaya ng sabi nila, kasi yung oxygen is times 4 O. Sabi niya yung gano'n. Pero pag dinagdagan natin yun ng H2, magiging tubig na siya. So, nakikita na natin siya. Existent na siya. Ang tubig na yun, siya, colorless. Nagkaya ng hangin, colorless din siya, hindi natin siya nakikita. Pero yung tubig, kasi dinagdagan mo yung oxygen ng water, kaya siya naging H2O. Kaya siya may So, ang nila, kasi hindi po nag-i-exist, hindi po nila nakikita ang Panginoon, so wala yung Panginoon. Yan po yung paniniwala nila. Pero, pinatutunayan po ng Biblia yan na mayroong pong Diyos because He existed beyond time and space. Yan po. Maraming salamat po sa pakikinig. This is very short po kasi actually hindi po ako masyadong nag-prepare. Alam ko lang po na basahin yung Genesis. Yun lang po yung dito sa sinabi ng Diyos, there is a strong words in here na kahit meron siyang ipinataw kasi judge po siya, talagang pag nagkasala tayo, meron tayong consequence, kagaya ng nasa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Nakalagay po. But the grace of God is eternal life. Meron po siyang promise. Yan po yung promise niya, nadudurugin niya yung kaaway under our feet.
Yun po yung promise niya na ito, i-redeem niya tayo mula sa Diablo. Pupunin niya tayo para i-redeem na maging kanya. Yun po yung talagang totoo po ito. Kaya manghawa po tayo sa pananampalataya natin. If we are going through a lot of things which is nangyayari po talaga kahit sa Biblia, kahit basahin niyo din po yung story ni Tamar na nakapag-asawa siya ng kay Judah, si Tamar, na siya ni Jesus, lola ni Jesus, si Tamar. Ang hirap-hirap po ng pinagdaanan niya, pero nandoon yung ng Panginoon, yung bilig ng Panginoon. Sabi ko nga po, pag nang binabasa ko yung story niya, sabi ko, parang hindi ko to kaya. Pero ano pa nangyayari ito sa generation natin na hindi ko kaya ng nangyayari din sa kanya. It's just a different story kasi iba yung law noon at saka yung ngayon. But then, we have the same pain. We are going through a lot of things. Pero, may promise po ang Panginoon lagi, which is, ang promise niya is lagi niya tayong alalayan. Sabi niya, He will never leave us nor forsake us. Yan po yung sabi niya. At saka marami pa po siyang promises sa atin. Talagang manghawak po tayo sa kanyang salita, kasi po, sa kanya lang po tayo may kaligtasan. Totoo po siya. Hindi sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala po kayo. Test niyo po yung Lord. Yung Panginoon na Espiritu. At makikita niyo na talagang patutunayan niya sa inyo na Diyos siya. Amen. So maraming salamat po sa akong ito. Tamang response sa pagiging ng Diyos sa salitang ating narinig sa pagbagay na nagamit po niya kay Sister Sharon. Apo ito. Totoo nga po that our Lord Jesus Christ is all to all with the Bible. Hindi lamang sa New Testament. Marami pong propesiya patungkol sa ating Panginoon sa lahat ng libro ng Old Testament. To name a few, sa Isaiah, sa Daniel, sa Joel. Sa Isaiah nga, nandito nga yung sinasabi sa Isaiah na ang sabi po sa Isaiah 53:5, He was despised and rejected by mankind. This was written 2,000 years before the birth of Christ. Pero doon po, na-prophesy ni Isaiah kung ano yung mangyayari dun sa Messiah na nalilitaw po sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sabi niya, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held Him in low esteem. Surely He took up our pain and bore our suffering. Si Jesus Christ po yung pinatutukulan dito ni Isaiah. Yet we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted, but He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Sa pamamagitan ng mga latay niya, tayo ay gumaling. So, hindi naman po sa Isaiah, even if we will read the book of Genesis sa patungkol kay Abraham, when Abraham was sent by God to the mountain to offer Isaac, tinanong po ni Isaac kung sino yung ihahandog. Sabi ko ni Abraham, God will provide. Pero doon po natin makikita, kung titignan natin kung ano yung revelation patungkol dun sa inihahin si Isaac ni Abraham sa isa-isa na anak. Doon po natin makikita na doon ay nagsisimbolize na si Abraham yung Diyos Ama at si Isaac yung si Jesus Christ. So, marami pa po mga revelation sa Biblia kung ating titingnan at ating sasagunuin ang ating mga espiritu para tayo gabayan kung tayo nagbabasa. Sabi nga ni Pablo sa kanyang salita
The letter kills, but the Spirit gives life. Kaya kasi, ito nga po na Diyos Espiritu at ang Espiritu. Kaya kung nagbabasa po tayo, huwag tayo magbabasa ng letter. Letter for letter. It will kill us. It will kill our spiritual life. It will kill our soul. Kasi ililito ka po ng Diablo sa pamamagitan ng pagbabasa mo through the letter. But if you will read through the Spirit, it will give life, sabi nga. So tayo po i-bless na bless po sa mensahe at nakita natin kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon, kung gaano siya ka-almighty, nasakot niya ang lahat. Even in science, narinig natin kay Sister Sharon, makikita natin doon, even sa ating, sa nature po, makikita natin ang galaw ng Panginoon sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maraming salamat po at muli ang Diyos sa kanyang salita. Brother Kim. Yeah. The promise of redemption, nakaka-bless yung, thank you sa word, nakaka-bless yung sharing. Yung sineselebrate natin ngayon, yung Holy Week na tawag, no? Doon nangyari yung promise of redemption. Yung Jesus Christ was sent here to die for us. No? Muna sa lahat. Yung tapos na namatay siya, tapos nabuhay siya ulit. Puno-puno na symbolism, no, yung mga pangyayari. Halimbawa, yung sa pinadala siya dito, nabanggit nga ni Sister kanina, dati kasi para mapatawad yung mga tao sa Old Testament, kailangan nilang pumatay ng mga malinis na tupa, ang mga unblemished sheep na tawagin nila. No? At sa New Testament, walang ibang qualified, kundi si Jesus Christ. Yun yung reason bakit siya pinadala na para to die for our sins. Kung hindi dumating si Jesus, papunta tayo sa impyerno. Lahat tayo, no one is qualified to go to heaven with God para makasama natin ang Diyos Ama. Kaya sineselebrate yung pagkamatay at pagkabuhay. Siyempre, masakit yung pinagdaanan niya, no? Hindi patas. Kung papanood natin yung mga pelikulang ginagawa, Passion of the Christ, parang it's very unfair yung ginawa kay Kristo. Pero but still, He knows na kailangan mangyari yun because it's for us. Because that's how much He loves us. No? God is love. Si Kristo mismo ay love. No? So mismo yung parang personification ng salitang pag-ibig. No? Kundi dahil sa Kanya, wala tayong pag-asa. That's why we celebrate this. No? Yung crucifixion niya, yung pagkabuhay niya sa Sunday. So, siguro ma-add ko lang pa doon, kung hindi nabuhay si Kristo sa Sunday, no, hindi matutupad yung promise of redemption. No? Because Christ rose from the dead, and nabuhay siya, nagkaroon tayo ng pag-asa. We know that He is God. No? Alam natin na sa sabi niya tayo, makakasama natin siya balang araw kapag sa time niya, sa perfect timing ni God. No? So, we're really blessed to hear this story. No? Alam naman na natin yung kwento na yun, pero kapag naririnig natin, we're reminded that God loves us so much. No? At dahil sa promise of redemption niya, may pag-asa tayo. So, God, thank you. Thanks to Lord. Sister Ness. Magandang hapon po sa ating lahat dito at sa ating Panginoon. Thank you sis sa mensahe mo. Maiksi pero napaka-mahalaga po, very significant. Lalo na sa mga believers, ano. Isang dahilan kung bakit ang tao nananatili sa kanyang pananampalataya dahil alam niya merong pag-asa, merong kaligtasan na naghihintay. Sabi nga, ang pinaka-main root ng pangako ng Diyos ng kaligtasan, ng redemption, is only because of love. Mula nang lalagay ng Diyos ang mundo, hanggang sa ipanganak at mamatay ang Panginoon Jesucristo, hanggang sa susunod na pagbabalik ng Panginoon, ang lahat ng ito ang pinakapunod-tuloy pagmamahal ng Diyos. Kaya nga meron tayong tinatawag na doctrine of predestination. Hindi pa manal ng mundo,
2,000 years ago, alam na ng Panginoon sino yung mga tao magkakalooban niya ng kaligtasan. At dito, makikita natin na sa mga mananampalataya, totoo yung sinasabing sabi ng mga mananampalataya, to believe is to see. Ang mga non-believers, ang paniniwala nila, to see is to believe. Kaya po tayong mga naniniwala, kahit hindi pa natin nakita, tayo po mga pinagpala. Sabi nga, napaka-bless natin, kasi ang Panginoon may nakalaan na kaligtasan para sa ating lahat. At ito po, sabi nga natin, ngayon, Black Saturday, so Sunday, mabubuhay muli natin Panginoon. Patuloy po na talaga ang ating pag-asa ay buhay na buhay para sa ating kaligtasan. Thank you so much po. To God be the glory. Yes. Ayan po, as I search for from Google, redemption in Tagalog is Portugos. And redemption here in the Bible refers to being saved from sin, bondage, or punishment through the price paid by another, often a redeemer who restores what was lost or taken. No? Amen po. Super blessed po yung message and really po siya ngayon sa ating panahon na as sineselebrate ng mga Pilipino po ng Holy Week na tradition po natin. No? But we respect them po. No? Na huwag po tayo mag-judge no, sa nakikita. And ba't tayo mapalad po tayo? Kasi alam po natin ang totoo na si Jesus po ang nagsakripisyo sa ating mga kasalanan. No, na walang ano po siya, yung buong pagkatao niya, buong puso po niya inanay para sa atin. No, doon pa lang po ay super blessed na po tayo. And super blessed din po tayo kasi tayo tinawag niya bilang anak niya. No, so, huwag po tayo mag-stop lang sa ating kaalaman na doon po na sinakripisyon niya tayo, na mahal niya tayo, anak niya tayo. But patuloy po natin siyang sundin po ang kanyang mga utos, patuloy po natin i-share ang kanyang mga salita, na hindi lamang po tayo na-bless, bagus pati po ng iyong iba. At mas marami pa pong makilala sa salita ng Diyos. No? So, yun lamang po. Ayun. Coaching. Sila nakaka-bless po yung message. Kala yung kanta, muli nabuhay si Jesus dahil bumalik muli sa atin. Bless tayo kasi, may Diyos tayo. Bless tayo kasi hindi niya tayo pinamamayaan. Bless tayo kasi nandiyan siya parati kahit pinasad niya lahat ng kasalanan natin dito sa lupa. Hindi niya hinayaan na maging masama tayo kahit nandito tayo sa lupa. Ako po, kung pag nakakita po akong namamalaspas, ang dami-dami nila, tinatanong ko sa sarili ko, yung naawa ko na naiinis po sa ginagawa nila. Sabi ko, ba't kaya ginagawa nila yun? Sabi ko, makasalanan ba sila yun? Pero hindi na ako nag-adjust kasi Catholic ko rin naman ako dati. So, parang feeling ko po kasi parang sinasaktan lang nila yung sarili nila. Kasi, kaya nga po si Jesus, di ba, hinuli nila tapos pinarusahan nila para hindi na tayo masaktan. Amen. Yun lang po. Amen. Salamat po. Si Kate naman. Kahit pa, di lang. Anong masasabi mo sa kinuwento nila? Halika, dito, halika. O si brother, si Kuya. O si Bebe. O si Kian daw, meron. Wala, sige.
Sige, magkano na tayo. Again,